Napag-aralan po natin noong nakaraan po na linggo mga kapatid, kung paano po minahal ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Minahal po niya ang ating Panginoon sa pamagitan po ng pagbibigay sa Kanya ang lahat at buong atoridad upang humatol at iligtas at protektahin ang mga pinabanal na hinirang at itinalaga ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Ngayon, makikita ho natin sa talatang 36 kung saan tinatapos po ni Juan ang chapter 3. Dahil po alam natin na si Kristo po ang pinakadakila po sa lahat. Dakila ho siya dahil nagmula po siya sa langit. Dakila po siya dahil nakasama po niya ang Diyos sa langit. At dakila ho siya dahil lahat ng kanya sinasabi ay punong-puno ng katotohanan. At buhat ho dito, siya ang pinakadakila sa lahat dahil ibinigay po sa kanya ng Diyos Ama ang Espiritu Santo na walang sukat. At dahil po dito, ibinigay din sa kanya ng Diyos Ama ang lahat ng otoridad na humatol at ang lahat ng otoridad sa lahat ng tao. At sa gayon, ang maaari ho nating tanungin, dahil po itong Jesucristo ang pinakadakila sa lahat, ano po ba yung tamang response sa Kanya? Ano po ba ang tamang paglapit sa pinakadakilang Kristo na siya ang pinakadakila sa lahat? Ngayon, kung mapapasin po natin sa ating kasalukuyan mga kapatid, ang madalas ho natin nagiging tradisyon tuwing kada taon na tayo po ay nasa araw ng kung tawaging Resurrection Sunday, we tend to hear the words throughout the weekend, mapagpalang Good Friday, mapagpalang Easter, mapagpalang Resurrection Sunday. At talagang pinagpala po ang mga araw na iyan. Dahil historically, naipako po ang ating Panginoon on a Friday. He was hung on and crucified on the cross anywhere between 9 in the morning all the way through to 3 p.m. Namatay ho siya. And He was on the cross for 6 hours. And He was then buried in the tomb of Joseph Arimathea. Pero on Sunday, sabi po ng Biblia, lalo na sa Mateo 28, talatang 1, early on the first day of the week, which would be our Sunday, wala na si Kristo in the tomb. Now, napaka-importante po talaga ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. Because without the death of Christ, walang maliligtas. Pero equally important din ang kanyang muling pagkabuhay. Dahil kung hindi na buhay muli ang Panginoon, there is no Christianity. Walang reliyon ang Christianity kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. Dahil walang maliligtas na makasalanan, walang mababago na tao, at hindi tinanggap ng Diyos Ama ang alay ni Jesus kung hindi po siya muling nabuhay. At dahil po dito, dahil siya po ay muling nabuhay, siya ang pinakadakila sa lahat. Pero ang tanong ho dito, what is the most proper and biblical response sa pinakadakila sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo? Para sa iba, tuwing naririnig po nila ang Good Friday, it is nothing more than a day. Hanggang dun lang. Walang pasok ang mga tao, sisimba tayo, makikinig, pero hanggang dun lang. Walang significance yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ganoon din sa Resurrection Sunday. Walang pasok. It is a tradition. Sasama kami sa church, makikinig, pero hanggang dun lang. Walang significance whatsoever, walang kahulugan o kahalagaan ang Resurrection Sunday sa mga tao. Dahil ito ay natatapos lamang sa tradisyon. Pero I pray and hope that this afternoon, mga kapatid, makita ho natin that Good Friday and Resurrection Sunday ay may kinalaman sa tamang pag-respond sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung sisimulan po natin dito sa talatang 36, sabi po ng salita ng Diyos, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
Mula sa talatang ito, may tatlong bagay na mapupulot ho natin na aral na makapagbibigay ho sa atin through the Holy Spirit na pangunawa that verse 36 has three important lessons to teach us sa tamang pakikitungo sa Diyos. Unang-una, ang pangako ng Diyos ay ito. Ang sino man sasampalataya sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Kristo ay may buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin po nun? Kapag naririnig po natin ang salitang buhay na walang hanggan, ang madalas po na konsepto na pumapasok sa isip po ng marami ay ang buhay na walang hanggan ay patungkol lamang po yan sa langit, kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Pero makikita ho natin mamaya that ang buhay na walang hanggan is for today and for the future. Ang buhay na walang hanggan, hindi lang po ito sa langit lang. Salvation is present and salvation is future. Uulitin ko ho. Salvation is present and salvation is future. Kasi sabi po niya dito sa wikang English, whoever believes in the Son has eternal life. So kapag ginamit po yung salitang has in the present, it refers to kung tatanggapin natin ang Panginoon Hesukristo nitong araw at tayo ho ay magsisisi nitong araw at tatanggapin mo na ikaw ay makasalanan at hindi ka matuwid at wala kang binibitbit ng anumang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, at si Kristo lamang ang matuwid, nitong araw, mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo ang buhay na walang hanggan. So salvation is present. Sumasa atin ngayon ang buhay na walang hanggan. Walang taong niligtas ng Diyos na ibinigay ang banal na Espiritu sa Kanya na walang buhay na walang hanggan. Imposible yun. Dahil kapag sumasa atin si Kristo, sumasa atin din ang buhay, sapagkat nagbumula ang buhay sa salita. At sino yung salita na pinipresenta sa atin ni Juan? Si Jesus. At tinawag din po ang banal na Espiritu ang Espiritu ng buhay. Bakit po siya tinawag ang Espiritu ng buhay? Hindi dahil lamang ibinigay niya po sa atin ang buhay sa pisikal, kundi siya rin ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Kaya sumasa atin po ngayon ang buhay na walang hanggan. You do not need to wait in heaven bago mo makuha ang kaligtasan, kundi ngayon, mga kapatid, kagaya na nabanggit ko ho sa inyo, at kagaya po na sinabi po ng mga ngaral sa aklat na Hebreo, today, if you will hear His voice and not harden your hearts, today is the day of salvation. Because they who believe on Him has eternal life. At yung salitang has eternal life ay madalas na binabanggit po sa Biblia. Halimbawa, sa talatang 15 ng chapter 3 ng John, in John chapter 3, talatang 15, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Sa talatang 15 of John chapter 3, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bukod pa ho dito sa Juan Kapitulo 10, talatang 28, sa John chapter 10, beginning at verse 28, tignan niyo po ang nakalagay sa Juan 10, talatang 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makaago sa kanila sa aking kamay. So ang pangako ni Jesus po dito, ang sino man makikinig sa kanyang mensahe na nakapagbibigay ng kaligtasan at tatanggapin yung mensahe sa kanilang puso't isipan
na magre-resulta na panibagong buhay. In reality, sabi po niya, yan yung mga taong binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Present salvation. Kahit nga po ang aklat ng Juan, ang rason kung bakit po naisulat ni Juan ang kanyang liham ay para po magkaroon presently ng kaligtasan ang mga tao. In John chapter 20, kung ating po babasahin, Juan kapitulo 20, talatang 31. John chapter 20, talatang 31. Tignan niyo po ang layunin ni Juan kung bakit po naisulat ang aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So yan ang pangako ng aklat ng Juan sa pamagitan ng ating Panginoon. 100 beses binanggit ang salitang sumampalataya sa aklat na ito. At bakit po higit ng 100 beses binanggit ang salitang sumampalataya? Bakit ganun karami na beses binanggit yung salitang yun? Is because ang nais po ng Banal na Espiritu is that ang sino man makarinig ng mensahe nitong araw na ito, kung loloobin ng Diyos na mabuksan ang kanilang puso't isipan at sila'y magpakumbaba, today, not tomorrow, not next week, but today, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ito ang itsura po nun. Basahin po natin ang unang Juan 5 in 1 John chapter 5, talatang 12. 1 John chapter 5, beginning at verse 12. Mas maganda ho kung sisimulan po natin sa talatang 11 pababa. In verse 11 of 1 John 5, at ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. That's present. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Verse 12. Ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ang may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So napakalinaw na ang kaligtasan is present. Today, we have eternal life. Sumasa atin po ang buhay na walang hanggan. Pero maaari ho nating tanungin, Pastor, minsan dumarating ho sa akin ang pagdududa. Kung talaga ako'y niligtas ng Panginoon, bakit ako'y nagkakasala pa rin sa Diyos? Kaninang umaga, matter of fact, kagabi rather, pero kaninang umaga, meron nag-message na ngayon ko lang po ni-respond sa ating church page. At sabi po niya, Pastor, pinagdududahan ko ang aking kaligtasan. Mahal ko ang Panginoon. Nais ko ipamahagi ang kanyang salita. Ipamalita ang kanyang kabutihan na ginawa sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung talagang ligtas talaga ako dahil bumabagsak pa rin ako sa kasalanan. Nauhulog pa rin ako sa kasalanan. Gusto kong malaman ang katotohanan kung sumasa akin talaga ang buhay na walang hanggan. Pero hindi nag-iisa yung taong yun. Dahil ganyan din po tayo mga kapatid. Nagkakasala ho tayo sa araw-araw. Sa pag-iisip, sa pananalita, sa ating mga kinikilos. Sa lahat ng bagay, tayo po araw-araw ay nagkakasala. Alam natin kung sino si Kristo. Mahal natin ang kanyang mga salita. Nais natin ipamahagi ang ebanghelyo, pero bakit ganun? Nagkakasala ho tayo. Is because yan yung binabanggit po na doktrina sa Biblia, na bagamat ngayon ligtas tayo, pero hindi pa ho natin nakukuha yung kabuuan ng kaligtasan na yun. Na kung tawagin, salvation in the future. Habang nandito po tayo sa ating makasalanan na laman,
Mararamdaman po natin ang tukso. Mahuhulog pa rin po tayo sa kasalanan. Hindi tayo makakalakad na perfectly kagaya po ni Kristo habang nandito po tayo on this side of life. Dahil hindi pa ho natin natatanggap pa ang kabuuan ng kaligtasan na ipinangako sa atin ng Diyos. Ngayon, we are delivered from the wrath of God today. Hindi na galit ang Diyos sa atin dahil tinanggap natin si Jesus. Pero hindi nangangahulugan, ligtas po tayo mula sa presensya ng kasalanan ngayon. We are saved from God's wrath today. But today, we are not saved from the presence of sin entirely. And that salvation will not come until His return. Saan natin mababasa yun? That salvation is in fact future. Well, balikan po natin ang John, at dito po tayo sa John chapter 5, talatang 28 hanggang 29. John chapter 5, verses 28 hanggang 29. John 5:28 hanggang 29. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Dito, sinasabi po ng ating Panginoon in an eschatological way that ang bibigyan po ng buhay na walang hanggan ay yung mga namatay na kay Kristo. Pero bakit po sila kailangan bigyan ng buhay na walang hanggan kung sila po ay kay Kristo na? Ang ibig sabihin po nito is that kapag namatay ho tayo, sa pagbabalik ng ating Panginoon, gigisingin at bubuhayin po ang ating mga pisikal na katawan at makukompleto yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At paano ho makukompleto ho ito sa ating pisikal na katawan? Ang ating katawan na nabubulok, na tatad ng sinful nature, ay papalitan po ng ating Panginoon ng isang katawan na hindi na mabubulok o kailanmay hindi na mamamatay. Yan yung kaligtasan in the future na hindi pa ho natin natatanggap ngayon. Ang natanggap po natin ngayon ay ang kapatawaran. Wala na ang galit ng Diyos sa atin. Hindi na maghahari ang kasalanan sa atin. Hindi na ho tayo kampo ng diablo, kundi anak na ho tayo ng Diyos. Pero ang hindi pa ho natin natatanggap na kaligtasan, na bahagi pa rin sa kaligtasan na ating natanggap ngayon, ay yung kaligtasan na darating. And that is deliverance from the presence of sin permanently. Na sa madaling salita, ang ating katawan na makasalanan ay mapapalitan at ililigtas po ng Diyos mula sa kabulukan. Tignan niyo po yung sinasabi dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 3. Philippians chapter 3. Sa aklat ng Filipos Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21. Philippians chapter 3. Verses 20 hanggang 21. Tignan niyo po yung sinasabi dito mga kapatid. Ngunit, para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawin tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Nakita niyo ho yun mga kapatid? Nabasa niyo ho yun? Sabi niya, mula roon hinihintay natin ng may pananabik. Ano ho yung hinihintay ho dito? Yung kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na papalitan ang ating makasalanan na katawan at pagkatao ng isang glorified na katawan and righteous, perfect, and holy na spiritual being. Darating ho yun. Kaya minsan umiiyak tayo sa Panginoon. Bakit ganun, Panginoon? Madali akong magalit. Madali ako mag-doubt. Madali ako ma-depress.
Madali ako mag-worry. Bakit ganun, Panginoon? Iniiyak natin yun sa Diyos. Bakit ako lagi ganito, Panginoon? I don't want to be like this. Pero bakit nangyayari ito? Dahil kapatid, buot pa ho sa nakakalimutan ho natin magbantay. Pero kahit po magbantay ho tayo, darating at darating ho yun in the sense, habang hindi pa ho dumarating yung kaligtasan na binabanggit po dito. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 7, yung mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. At yung mga nais kong gawin, hindi ko magawa. O wretched man that I am, who can deliver me from the body of this death? Nang ibig sabihin, ligtas na siya. Pero bakit pa niya kailangan sabihin, who can deliver me? Ligtas ka na nga eh. Because that deliverance at binabanggit po niya is the fullness of salvation na matatanggap sa pagbabalik ni Jesucristo. And how do we know matatanggap po natin yung mga pinangako ng Diyos sa atin? Na mawawala na po tayo permanently sa presensya ng kasalanan sa kanyang pagbabalik. Basahin po natin ang aklat ng Efeso, Kapitulo 1. Efeso, Kapitulo 1, talatang 13. Ephesians chapter 1, verses 13 hanggang 14. Ephesians 1:13 to 14. Tignan niyo ha. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Verse 14. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Napakalinaw. Today, if you will repent and receive Christ, today you are saved, sealed by the Holy Spirit. Pero sabi rin po ng Biblia, hinihintay pa rin po natin matanggap ang lubos na kaligtasan sa kanyang pagbabalik. Now here's another thing. Bakit nga po ba ibinigay ang banal na Espiritu sa atin? Ang mga tama at biblikal na sagot po doon is para may maggagabay, may magtuturo, may magpapaalala, may magbibigay babala and conviction sa ating espiritual. Pero buhod pa ho doon mga kapatid, hindi lamang po yun ang layunin ng Diyos Ama at ng Diyos Anak kung bakit po niya ibinigay ang banal na Espiritu. Kasi dumarating ho sa atin ang katanungan, how do I know na talaga tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako na ibibigay niya sa mga mananampalataya ang bagong langit at ang bagong lupa kasama ni Kristo? How do I know? At ang sabi po ni Pablo, nung ibinigay ang banal na Espiritu ho sa atin, yun po ang palatandaan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. So the question is, sumasa atin po ba ang banal na Espiritu? And you will know na sumasa atin po ang banal na Espiritu dahil binago niya ang iyong pagkatao. Hindi yung pagbabago na tumigil na ako sa pagyoyosi, hindi na ako umiinom. Hindi yung pagbabago na binabanggit ng Biblia. Dahil maraming tao nagbabago pagdating sa hindi na silang yoyosi, hindi na silang umiinom, pero panibagong bisyo naman ang kanilang pinapasukan. Hindi yun ang pagbabago na binabanggit ng Biblia. Ang pagbabago na binabanggit po dito is yung puso mo nakatuon na sa Diyos. Mahal mo si Kristo. Above yourself, above your family, above the world. At tuwing nakikita mo ang iyong sarili sa pamagitan sa salamin ng salita ng Diyos, nakikita mo ikaw ay napakasama. Pero dahil sa kanyang biyaya at kabutihan sa atin, minahal ka ng Diyos. Yun ang pagbabago. Hindi mo na ninanais na balikan pa yung dati mong pagkatao dahil binago ka na eh. Pwede magpanggap ang tao sa church. Madali lang magpanggap eh.
Pero hindi ho natin magagawa na makatakas sa ating pagkukungwari sa mata ng buhay na Diyos. Kaya ang pagbabago, hindi yan nagbumula sa tao. Gawa yan ng Diyos. Ang nais at pagtupad ng kanyang kalooban ay gawa ng Diyos. Kaya nga hindi natin masasabi, monergistic ang ating teolohiya kung sasabihin natin, 99% nagmula sa Diyos, 1% nagmula sa atin. Hindi ho, mga kapatid. Mga patay tayo Ano ang maiaambag natin sa kaligtasan? Wala. Kaya nga po sinabi po ng isang 18th century theologian by the name of Jonathan Edwards, you and I contribute nothing to your salvation except the means that made it necessary. Nang ibig sabihin, wala ho tayo naiaambag sa ating kaligtasan, kundi yung kasalanan natin na nagpako kay Jesus. Yun lang ang ating kontribusyon. Wala na ho tayong iba pang mga maiaambag, kundi yung ating pagiging makasalanan. Everything is solely the work of God. So ngayon, yan ang binabanggit po ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay ngayon. Pero hindi pa ho natin natatanggap pa yung lubos na kaligtasan. Kung saan, mga kapatid, makakasama natin ng Diyos. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan. For the former things have passed away. Yun po ay hindi pa ho dumarating. Pero darating po yun dahil ang katibayan at palatandaan na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na yun is by the giving of the Holy Spirit sa atin. So ngayon, yan po ang pangako ng Diyos kung yan po ang ating magiging pakikitungo sa Kanya. Dahil ang katanungan po kanina, dahil si Kristo po ang pinakadakila sa lahat, ano yung tamang pakikitungo sa Kanya? So ngayon, kung tatanggapin natin siya, paglilingkuran natin siya, at ibibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya, sabi ng Biblia, ngayon, patatawarin ka. Ngayon, ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Pero what will happen sa mga hindi tatanggap sa Kanya? Na patuloy pa rin magmamatigas. Yan ang paniniwala mo, ito paniniwala ko, iisa namang paniniwala natin, kanya-kanya ang kaligtasan. Ano ho ang kahihinatnan ng mga taong masyadong mapagmataas sa harapan ng Diyos? Alam mo, iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako, alam ko na yan. Alam mo, iho, yan na yung kinalakihan ko na tradisyon, reliyon, dyan na rin ako mamamatay. Pagmamataas yun sa Diyos. Kamangmangan ang tawag doon. Hangal ang tawag doon, sabi ng Biblia. Dahil hangal ho siya, dahil sa aklat ng Kawikaan, sa pananaw ng tao, akala niya tama yung daan na kanyang pupuntahan. Pero ang end road po noon, sabi po ng Kawikaan, ay kapahamakan. Bakit po mangmang? Imagine, naglalakad ka sa kadiliman, at may may nagbibigay ng flashlight sa atin. Hoy, dito ka! Dito ka! Hindi, alam ko na kung saan ako pupunta. Hindi ko na kailangan yung liwanag mo. So, diretso siya ng diretso. And then may dumating na naman, nagbibigay liwanag sa kanya, dito ka! Dito ka! Wag na! Wala ka pang alam, may gatas ka pa sa iyong labi. Saksakan ng kayabangan. Pero habang naglalakad siya, hindi niya maintindihan. Bakit ganun? Parang ang init Painit ng painit. Hanggang napapasin niya, natutunaw na siya. Pero on a biblical illustration, hindi niya mararamdaman na yung pupuntahan niya ay mainit dahil manhid siya at manhid siya dahil patay siya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, he that walks in darkness does not know where he is going. Dahil bulag. Can you imagine that, mga kapatid? Mapalad tayo na hindi tayo bulag physically kasi ang taong bulag physically, puro kadiliman nakikita nila. They don't see anything.
Pero dahil ibinigay sa atin ang buhay po na walang hanggan, which is regeneration din, which is also the power of the Holy Spirit, binigyan po tayo ng mga mata upang makakita. At dahil po binigyan po tayo ng mata na makakita, hindi ho tayo parurusahan ng Diyos. Pero sinabi po ni Juan kanina, pero ang hindi sumusunod sa anak ng Diyos, hindi niya makikita ang buhay. Yun ang sinabi kanina. So yung una na pag-aralan po natin, kung ngayon tatanggapin mo si Kristo, you will have eternal life today. That's the first lesson. The second lesson is, kung hindi mo susundin si Jesus, hindi mo makikita ang buhay. Anong ibig sabihin po nung hindi mo makikita ang buhay? Well, it is interesting mga kapatid dahil in John chapter 3, sinabi po ni Jesus kay Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. The kingdom of God and life na binabanggit po dito sa John 3:36 is interchangeable. Dahil sino po ba ang kingdom of God? It is the presence of Jesus and His ministry. At sino po ba ang buhay? Si Jesus pa rin. Na sa madaling salita, kung hindi mo susundin si Kristo, na siya ang pinakadakila sa lahat, hindi mo makikita ang buhay. At ano po ba yung buhay na binabanggit po dito? Hindi mo makikilala kung sino talaga ang tagapagligtas mo kung hindi mo siya tatanggapin. Hindi ang pari, hindi ang pastor, hindi si Maria, hindi ang mga alagad o mga apostol ang ilaw o liwanag o buhay. Kundi si Jesus lang. Naging kaugali ho natin, or rather, naging nakaugalian natin rather, na manalangin kay Maria. Pinagpala si Maria. Kapatid natin si Maria sa pananampalataya. Mahal natin si Maria. Pero makasalanan si Maria. Ayon po sa Lucas 1:45 hanggang 47, mismo si Maria ang nagsabi, nagagalak ang aking kaluluwa sa Diyos, ang aking tagapagligtas. Bakit niya binanggit na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas? Dahil hindi kayang iligtas ni Maria ang kanyang sarili. Dahil makasalanan siya. Nirerespeto natin siya bilang lingkod ng Diyos. Minamahal po natin siya bilang lingkod ng Diyos at bilang kapatid sa pananampalataya. Pero hindi ho natin siya niluluhuran. Sinasamba. Hindi nakadirect ang aking panalangin sa Kanya dahil malinaw na tinuturo ng Biblia. Isa lang ang tagapamagitan between God and man. Si Jesus ho yun. Pero yan po ay isang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin. Dahil dumaki ho tayo sa isang tradisyon na hindi angkop sa Biblia. Pero ito ang kabutihan ng Diyos. Kung susundin po natin ang katotohanan, mapapawi ang galit ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa iyong mabubuting gawa. Mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita, kahit anong mabubuting gawa na gawin mo, never mo mapapawi ang galit ng Diyos. Dahil ang galit ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kaya ang dapat maging kabutihan po natin ay walang hanggan din. Pero hindi natatapos doon. Hindi lang dapat eternal yung good works, kailangan perfect din ang good works. So doon pa lang baksak na tayo sa perfect good works Eternal good works pa. Buti na lang dumating si Jesus. He forever lives. And He forever continues to pray for the saints. Siya lamang ang mediator between God and man. So napakalinaw, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yun ang beginning ng John 3 At tinapos po ni Juan, whoever does not obey the Son will not see life. So, bumuo si Juan ng isang inclusio on the word see.
Kung hindi makikita ni Nicodemus, kung hindi makikita ng mga alagad ni Juan tagapagbautismo, at kung hindi makikita ng mga tagapagbaso o mambabasa ang sinasabi dito patungkol kay Jesus, at hindi nila susundin ang patakaran ng Diyos, they too will not see life. Which means they will not enter into God's presence. Hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. They will not see life. So, kung ganun, pastor, may mga iba talaga na napaka-radical ang kanilang depravity. May mga katwiran na napakinggan ko ho. Hindi na bali na hindi ako makapasok sa langit. Hindi na bali maglakbay diwa na lang ako at hindi ako makapasok sa kaharian ng Diyos. Mali. Kapag ikaw ay namatay, hindi lakbay diwa ka. O ligaw na kaluluwa na kung tawagin po ng ilan. Hindi. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit o impyerno. Hindi purgatorio. Kagaya po na napag-aralan po natin nung Friday. Hindi sinabi po na magnanakaw, Mary, remember me in your kingdom. Paul, remember me. Pope, Pastor, remember me. Ang sinabi po ni Mary, or rather, sinabi po nung magnanakaw, Jesus, remember me. Because Jesus, mga kapatid, is the King of Kings and the Lord of Lords. At siya lang ang makapagbibigay sa atin ng entrance and access into His kingdom. So kung hindi natin susundin, at ang ibig sabihin po ng sumunod po dito is very, very broad, pero bumabagsak pa rin sa mga salitang, kung hindi mo susundin ang inuutos ng Diyos para ikaw ay maging ligtas at mapatawad ang iyong mga kasalanan. Bahagi na po dito, handa mo bang ibigay ang iyong buhay para sa Kanya? Handa mo bang itanggi ang iyong sarili upang sumunod sa Kanya? Handa mo bang unahin ang kaharian ng Diyos kaysa sa iyong kalooban? Bahagi po yun sa sinasabi po ng Biblia, ang pagsunod kay Jesus. Hindi po pwede na, I believe in Jesus, may kaligtasan na ako, pero next time na lang si Jesus. Hindi pagsunod yun. Gusto mo lang yung kaligtasan, pero ayaw mo kay Jesus. Hindi mo pwede ipaghiwalay si Jesus sa kaligtasan dahil si Jesus mismo ang kaligtasan. Yun ang mentalidad na marami. Basta nakuha ko ng kaligtasan, I'll do whatever I want. Kaduda-duda ang kaligtasan mo. Hindi yun ang bunga ng kaligtasan. So ano nga po ba ang kahihinatnan ng mga taong hindi susunod kay Kristo? Balikan nga po natin mga kapatid, ang John 3:36. At dito na po tayo sa panghuling aral na itinuturo sa atin ng talatang 36. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi, this is number 3, mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Mga kapatid, meron tayong mga kinakatakutan na tao eh. Meron tayong mga kinakatakutan po ng mga boss. Meron po tayong mga kinakatakutan ng mga kamag-anak. Natatakot tayo na baka magalit sila. Minsan naapektuhan ang ating pananampalataya by means of compromise dahil ayaw natin magalit yung mga tao. Hindi na mabali ang salita ng Diyos. Huwag lang magalit ang tao. Marami tayong kinakatakutan. Pero, pagdating sa Diyos, walang takot ang tao. Si Kristo mismo nagsabi, huwag kang matakot sa kayang gawin ng tao sa katawan. Pero hindi naman nila kayang saktan ang iyong kaluluwa. Matakot ka sa Diyos na may kapangyarihan saktan ang iyong katawan, saktan ang iyong kaluluwa at ihagis sa impyerno. Ang mangangaral ng aklat ng Hebreo ang nagsabi, katakot-takot mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Ang mga demonyo nanginginig nung makita si Jesus. Sabi nga po ni Santiago, naniniwala ka na may Diyos. Mabuti. Naniniwala din ang mga demonyo at nanginginig pa sa takot. Ang mga buhay na nilalang sa langit,
lumuluhod sa presensya ng makapangyarihan Diyos. Dahil iba ang Diyos kapag nagalit. Minsan nakikita lang natin yung galit ng Diyos na, yung taong na to may cancer, yung taong ito namatay agad. That is only a glimpse ng galit ng Diyos. You want to know God's eternal wrath, mga kapatid? Look at the cross. Tignan mo ang krus. Yun ang galit ng Diyos. So sobrang galit niya sa atin, it had to take the second person of the Trinity to become man, to come in the fullness of time, to live a life that you and I could not live, and to die on a cross para lang masatisfy ang galit ng Diyos. Ang hagupit ng ating mga ama, makakaya pa natin yun eh. Magkakaroon ka ng pasa. Mamumula ang iyong balat. Pero iba magalit ang Diyos. Kapag hinagis na ang kaluluwa ng isang tao sa impyerno, walang katapusan ang pagparusa ng Diyos sa taong yun. Nagkaroon po ako ng isang mentalidad many years ago na ituro ko po ito pero mali eh. Kailangan ko baguhin, pinagsisihan. At yan po yung katuruan, kapag nasa impyerno ka na, wala na ang presensya ng Diyos doon. Ang tama pala na sabihin, wala na yung kabutihan ng Diyos doon o yung biyaya niya. Kasi yung kabutihan at biyaya ng Diyos is ngayon. Ito yung kabutihan ng Diyos. Ito ang totoo. Ito ang biyaya ng Diyos. Kung tatanggapin mo, patatawarin ka niya. Pero kung masyado tayo matigas, mayabang, masyado tayo marunong kaysa sa Diyos, kapag hinulog ho ang ating kaluluwa sa impyerno, wala na doon yung kabutihan ng Diyos, wala na doon ang biyaya ng Diyos. Ang nandun na lang ay punong-puno na galit na nagmumula sa Diyos. Ano po ang nagiging epekto po nun kapag nahulog ang tao sa impyerno? Ang sabi ng Biblia, may mga weeping, may mga gnashing of teeth. Ano po yung weeping? Ang sakit! Ang tindi ng galit ng Diyos. Pero ano po yung gnashing of teeth? May mga tao na nasa impyerno. Matter of fact, ang lahat ng tao na nasa impyerno ay may galit pa rin sa Diyos. Hindi tama na tehelohihan na sabihin, kapag nasa impyerno ka, magsisisi ka na hindi mo tinanggap si Jesus. Hindi ho. Ang tunay na pagsisisi is going to lead you to accept Christ. But rather, when you are in hell, where the wrath of God is, ang sabi po ng Biblia, they're gnashing their teeth, which means, galit pa rin sila sa Diyos. Kala mo, tatanggapin kita. Dahil sa iyo, nandito ako. Bakit hindi mo pinatanggap sa akin? O bakit hindi ko tinanggap si Jesus? They're blaming God. Kaya nga kapag binasa po yung Luke 16, totoong storya man yun o talinghaga, only God knows. The rich man, ang sabi ng Biblia, when he went into hell, may nabasa ka ba na nagsisi siya? Ang sabi lang niya, bigyan mo ko ng tubig. Ang sabi lang po niya, magsugo kayo ng mga ngaral, pero walang binabanggit doon, Panginoon, patawarin niyo ho ako. Yun po ay nagtuturo, mga kapatid, kapag namatay ka na, wala nang kapatawaran. Kaya baliktad yung doktrina, kapag namatay na ako, ipanalangin niyo ako para makakit sa langit. Hindi ho. Today is the day of salvation. Yan yung binabanggit ni Jesus. Pero nabanggit ko rin po sa inyo kanina, mga kapatid, that ang kaligtasan is present at ang kaligtasan is future. Ganoon din sa galit ng Diyos. Ang galit po ng Diyos, God's wrath, is both present and future. What do you mean by present and future? Well, halimbawa, sabi po dito sa aklat ng Salmo, Kapitulo 5, in the book of Psalm, chapter 5, galit ang Diyos ngayon sa mga masasama. Salmo 5, talatang 5.
Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 5, talatang 5. Ang mga mapagmataas ay hindi makalapit sa iyong harapan. At ang mga gumagawa ng kasamaan ay iyong kinasusuklaman. In English, the arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. Now, kailangan ko po maging prangka ho sa atin, base po sa Biblia. Emotionally, mahirap po ito tanggapin. Pero biblically, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sino yung all na binabanggit po dito? Mapasanggol, mapamatanda. Hanggat hindi nila tinatanggap si Kristo, galit ang Diyos sa kanila. Dahil ang Diyos ay banal. Dumarating sa ating pag-iisip, hindi ganun ang Diyos. Hindi kayang magalit ang Diyos sa mga sanggol o mga matatanda dahil inosente sila. Kasi nasasabi natin yun dahil hindi tayo perpekto. Hindi tayo kasing banal ng Diyos. Ang Diyos ay napakabanal, mga kapatid. Wala siya tinitignan na edad. Ang tinitignan niya yung moralidad. Ang moralidad po ng sanggol hanggang sa pagtanda, ang kanyang likas o kalikasan is sinful. And the Bible says, God hates all who do wrong. So ang ibig sabihin po nun, kapag tayo ho, hindi natin tinatanggap si Jesus at nagpapatuloy ka sa buhay mo, labas sa buhay po ng Diyos, galit ang Diyos sa atin. Huwag mo sabihin na mahal ka lang ng Diyos. Mahal ka niya enough to tell you the truth na galit siya sa atin. Galit ang Diyos sa aking mga kamag-anak. Galit ang Diyos sa aking mga kaibigan. Galit ang Diyos sa akin dati dahil hindi ko siya sinusunod at tinatanggap bilang tagapagligtas. Galit ang Diyos sa aking kapitbahay. Galit ang Diyos sa aking mga anak. Galit ang Diyos sa aking mga kaibigan, katrabaho. Dahil habang hindi pa nila tinatanggap si Jesus, sabi ng Biblia, galit ang Diyos sa kanila. Pero hindi lang galit. Sabi po dito, He hates them. He hates all wrongdoers. So sa isang banda, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, but God is a wrathful God. A holy, wrathful God. At dulot po ito ng kanyang pagiging banal. Galit ang Diyos. Pero maaari ho natin tanungin, siguro galit lang po siya ng one day lang, no? One day lang eh. Basahin po natin ang Salmo 7. Salmo 7, talatang 11, pababa. Salmo 7, 11 hanggang 13. Kayo ang matuwid na hukom, at sa araw-araw ay ipinapakita nyo ang iyong galit sa masasama. Bakit po? Pagpatuloy natin ang basa. Kung ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan, ikaw na may nakahandang sila'y parusahan. Katulad nyo ay isang sundalong nakahanda na ang mga nakakamatay na sandata. Nahasa na niya ang kanyang espada. At, sabi po dito sa English, He makes ready His flaming arrows. At nakaumang na ang palasong nagbabaga. So, tanong ho dito, galit po ba ang Diyos sa atin dahil nagkasala tayo ngayon lang, pero bukas wala na? Sabi po ng Biblia, sa mga hindi pa nagsisisi at ayaw tanggapin at paglingkuran si Kristo, araw-araw na ikaw ay nabubuhay, galit ang Diyos sa atin. Araw-araw. Hindi ako yung nagsalita niyan, ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Araw-araw siya nagagalit. Kagaya po ng isang magulang. Mahal niya ang kanyang anak. Pero bagamat mahal niya ang kanyang anak, kung yung anak niya, bastos, ang anak niya, hindi nakikinig, ang anak niya, papasok sa bisyo, iaabuso ang mga magulang, hindi magpapakita ng anumang klaseng uri ng pagmamahal para sa kanila, you think matutuwa yung magulang?
nananatili pa rin yung galit ng magulang. Mahal niya, pero galit siya. Mas matindi yun sa Diyos. Araw-araw, galit ang Diyos. Paggising mo pa lang sa umaga, galit ang Diyos sa iyo. Pagpasok mo sa trabaho, galit ang Diyos sa atin. Hanggang sa iyong pag-uwi at pagtulog, galit ang Diyos sa atin. Hanggat hindi natin tinatanggap si Jesus, galit ang Diyos sa atin. So yung binabanggit po ng Biblia, yung galit ng Diyos ay pang kasalukuyan. It's present. It's today. Pero ang galit ng Diyos is not only present, it's also future. The wrath of God is future. Basahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 3. Mateo Kapitulo 3, talatang 7. Mateo 3, talatang 7, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos?" Hindi niya sinabi, paano kayo makakatakas sa galit ng Diyos ngayon? Kasi galit na ang Diyos sa kanila eh. Ang sabi ni Jesus, yung darating na galit ng Diyos. Then, in Romans chapter 2, kapag hindi pinagsisihan ng isang tao ang kanyang mga kasalanan, iniipon niya ang galit ng Diyos para sa kanya. Roma 2, talatang 5. Roma 2, talatang 5. Tignan niyo po yung sinasabi. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. So, tignan niyo ho ito ha. Galit ang Diyos sa mga taong ayaw magsisi sa araw-araw. So, sa araw-araw na hindi ho sila nagsisisi, yung araw-araw po nila na kasalanan, naiipon yun. So habang naiipon yung galit ng Diyos, ibubunyag at ihahayag po niya yung galit na yon in all of its culmination on the final day of wrath. No wonder why sa pagbabalik ni Kristo, wala siyang ititirang buhay na hindi mananampalataya. Dahil ibubuhos niya ang kanyang galit. At yung galit na yon, kapag sila'y namatay, ihahagis pa sa lugar na kung tawaging ang lawang apoy. So iniipon pala ng tao yung galit ng Diyos. So sa bawat Muslim na nakakausap natin, sa bawat atheist na nakakausap natin, sa bawat Katolikong Romano na nakakausap po natin, sa bawat Arian na nakakausap natin, Jehovah Witness na nakakausap natin, o kahit yung mga nagpapanggap na Kristiyano sa loob ng simbahan, kapag hindi sila nagsisi, iniipon nila ang galit ng Diyos. Dahil hindi yung pagiging reformed ang magliligtas sa atin. Hindi yung simbahan na ito ang magliligtas sa atin, kundi si Jesus. So may galit na darating. Moreover, sa unang Thessalonica 1, 1 Thessalonians chapter 1, talatang Gs. Tignan niyo po sinasabi dito. 1 Thessalonica 1, talatang Gs. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng ating anak ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. In English, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Kaya mga minamahal, tanggalin po natin ang kasinungalingan sa ating mga bibig at dila. Na sabihin natin, siguro naman ipapasok ng Panginoon ang aking mga minamahal sa buhay sa langit dahil mabait naman sila eh. Tanggalin natin yung kasinungalingan na yun.
Pandaraya ho yun sa ating kapwa at sa ating sarili. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang dapat ho natin sabihin, kung hindi ka magsisisi, tinatanggihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, tanggapin mo na siya. Dahil mananatili ang galit ng Diyos sa atin. Pero kung palalambutin mo ang mensahe ng Panginoon, mabuti naman silang asawa, mabuti naman silang anak, mabuti naman silang kapitbahay, mabuti naman sila. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Emotionally, nauunawaan namin kayo. Mahirap sa ating kapwa makasalanan na parusahan. Mahirap yun eh. Pero isipin natin mga kapatid yung iniisip ng isang banal na Diyos. That is the truth. Now, nabanggit po kanina ni Brother Joshua that itong wrath na binabanggit po dito will occur at the second coming all the way to the lake of fire. Where do we read that? Revelation 19. Revelation 19. Talatang 15. Revelation 19. Talatang 15. Sabi po ng Biblia, patungkol po ito kay Jesus. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, do you notice those words? Ipapakita ni Kristo ang galit po nino. Hindi lang po yung galit niya, pero yung galit po nino ng Diyos. Now, look at this. Paano po ipinakita ng Diyos Ama na mahal niya ang mga makasalanan? Nung pinadala niya si Kristo. Ngayon, ano ang paraan ng Diyos Ama upang ipakita niya ang galit niya sa mga taong ayaw magsisi? Babalik muli si Kristo upang hatulan sila. Dumating si Kristo dito 2,000 years ago para maipresenta ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa kanyang pagbabalik the second time, hindi na kaligtasan, kundi galit na ng Diyos to its most intensified form. So balikan po natin yung pinag-uusapan natin kanina na Good Friday and Resurrection Sunday. Good Friday ay nagiging Good Friday lang sa ating isip at puso kung tatanggapin mo si Kristo. Mabuting balita ang Resurrection Sunday kung tatanggapin mo si Kristo. Pero kung hindi mo tatanggapin si Kristo, walang kabuluhan ang Good Friday. Walang kabuluhan ang Resurrection Sunday. Dahil nagkakaroon lang po ng kabuluhan ang mga araw na yon sa mga nagsisi at tumanggap sa Kanya. Kung saan, wala na ang galit ng Diyos. Lahat na nagawa kong kasalanan kay Jesus, lahat ng galit ng Diyos sa akin, mula ng aking pagkasilang, tinanggal na ni Jesus. Bakit po? Bakit hindi na nagagalit ang Ama sa atin? Dahil hindi ikaw ang nakikita niya, kundi ang kanyang anak. Ang sino man na kay Kristo ay bago nilalang. Ang sino man na kay Kristo ay pinatawad na ng Diyos. Ang sino man na kay Kristo, wala na sa kanya ang galit ng Diyos dahil hindi magagawa ng Ama magalit kay Jesus. Dahil perpekto si Jesus. So kailan magtago tayo kay Jesus? Kung tatago ka kay pastor, yari tayo. Kung magtatago ka sa church, yari ka pa rin. Kung magtatago ka kay Maria, yari ka pa rin. Kung magtatago ka sa pastor or pope, yari ka pa rin. Kahit tumawag ka na sa lolo sa mga anghel, yari pa rin tayo. Pero kapag nagtago ka kay Jesus, wala nang galit ng Diyos sa atin. Kundi mahal ka niya bilang hindi kaaway, kundi bilang mga anak. Kaya nitong hapon mga kapatid at mga bisita na minamahal, today, if you will hear His voice, you will have eternal life. But if not,
the wrath of God remains on you. At araw-araw naiipon ang galit at gigil ng Diyos sa atin. Dahil hindi natin tinanggap ang kanyang pag-ibig, ang pinakadakila sa lahat, ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Yan ang Ebanghelyo. Jesus Christ came to die on the cross to save you from who? From Himself. Iniligtas ka ng Diyos mula sa Diyos. Jesus came to die to save sinners from the wrath of God. Kaya ho tayo nagtitipon ngayon. Tuwing nagtitipon ho tayo, di nyo po ba alam mga kapatid na kapag pinapahalagaan po natin ang pagtitipon, pinapakita natin sa Diyos, Panginoon, salamat na inalis mo ang galit ng Ama sa akin. Dahil ang sumalo ng galit ng Ama ang aking tagapagligtas at Panginoon, si Jesucristo. Salvation is today if you will repent and receive it. As we pray,